Sa loob ng mga dekada, ang mga serya ng pagpatay sa Gilgo Beach ay gumambala sa mga naninirahan sa Long Island, New York. Naganap ito mula 1,000, 973 hanggang 2,011. Ang malagim na pagpatay sa 11 kababaihan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa lokal na komunidad, nagpalito sa mga investigador, at umakit sa mga mahilig sa totoong krimen. Habang lumilipas ang panahon, lalo itong nagmumukhang imposibleng malutas. Pero noong 2023, inanunsyo ng mga autoridad na may lumitaw na suspek at siya ay kinasuhan sa pagpatay sa 7 sa mga biktima. Si Rex Heuermann ay, ayon sa kanyang pamilya, isang karaniwang tao lang. Isang ama ng 2 anak na may asawa, buong buhay na nirahan sa Long Island at nagtatrabaho bilang arkitekto. Patuloy pa ring nagdududa ang kanyang pamilya kung tamang tao nga ang hawak ng autoridad. Hindi nila maisip kung paano nagawang itago ng tahimik at propesyonal na si Heuermann ang isang madilim na dobling buhay sa loob ng 3 dekada. Samahan kami sa dokumentaryong ito habang sinusuri ang kaso ni Rex Heuermann, ang pinaghihinalaang mamamatay tao sa Gilgo Beach. Ang unang kilalang biktima sa serya ng pagpatay sa Gilgo Beach ay si Sandra Costilla, 28, mula New York City. Noong panahon ng kanyang pagkawala, huling nakita si Sandra noong Nobyembre ng 1973 at tinatayang namatay siya sa pagitan ng ika-19 o ika-20 ng buwang iyon. Natagpuan ng mga mangangaso ang kanyang bangkay di nagtagal matapos siyang mawala sa liblib na lugar sa North Sea, Long Island, 60 milya mula Gilgo Beach. 3 taon ang lumipas. Noong Abril ng 1976, natagpuan ng isang nagdaraan ang mga binti ng isang mas batang babae sa Blue Point Beach sa Fire Island, malapit sa Davis Park, sa baybayin ng Long Island. Ang mga labi ay binalot sa plastik at may ilang mahahalagang katangian sa mga binti, ayon sa mga investigador. May 35 pulgadang peklat sa gilid ng ibabang gitna ng kanang binti at 1 pulgadang tuwid na peklat mula gitna hanggang ibaba ng kanang binti. May kalahating pulgadang peklat sa loob ng kanang bukong-bukong, 2 pulgadang peklat mula operasyon sa loob ng kaliwang bukong-bukong at mga peklat ng tahi sa tabi nito. Wala nang ibang bahagi ng labi ang natagpuan mula sa biktimang ito hanggang Abril 12, 2011, 8 araw bago mag-15 taon mula nang mawala siya, nang matagpuan ang kanyang bungo sa Ocean Parkway, kanluran ng Tobay Beach sa Nassau County, New York. Dahil walang natatanging detalye sa bungo, tinukoy ng investigador na edad ng biktima ay maaaring 18 hanggang 50 taong gulang at walang alahas o damit na natagpuan kasama ng mga labi. Matagal na nakilala ang biktima bilang Fire Island Jane Doe o Jane Doe No. 7. Hindi siya nakilala hanggang Agosto ng 2023 nang inanunsyo na siya ay 34 na taong gulang. Karen Vegata, na nawala noong 1976. Nang nawala siya, sex worker siya sa Hell's Kitchen, Manhattan, New York at huling nagparamdam sa pamilya noong Araw ng Mga Puso. Hindi siya na-report na nawawala. Ayon sa mga autoridad, pinaniniwala ang pinatay siya sa Long Island at inanod papuntang Fire Island ang kanyang mga binti matapos itapon sa tubig. Ang ikatlong biktima ng Gilgo Beach Killer ay natagpuan noong Hunyo 28, 1977 ng isang lalaking naglalakad sa isang masukal na bahagi ng Hampstead Lake State Park sa Lakeview, New York, kasama ang kanyang anak na babae. Nakakabahala, ang katawan ay pinira-piraso. Hindi pa rin natatagpuan ang binti, braso at ulo ng biktima. Ipinatong siya sa loob ng Rubbermaid na lalagyan. May pulang tuwalya at punda ng unan na bulaklakin. Dahil sa tattoo ng babae,
nakilala ang biktima bilang Peaches Doe. Bilang isang paraan upang matulungan siyang makilala, kumuha ng litrato ang mga investigador ng disenyo ng tattoo at ipinakalat ito sa isang pambansang magasin tungkol sa tattoo, umaasang may makakakilala sa gawa ng artist. Pagkalipas ng ilang panahon, lumapit sa mga awtoridad si Steve Cullen, isang tattoo artist mula Connecticut, dahil nakilala niya ang disenyo na siya ang gumawa. Sinabi niya na ang binigyan niya ng tattoo ay isang batang itim na babae, mga 18 o 19 na taong gulang. Kasama niya noon ang 2 pang babae, isang tiyahin at isang pinsan. Habang tinatatuan siya, nabanggit ng babae na taga Bronx o Long Island siya at nasa Connecticut dahil may problema sa nobyo. Noong panahong iyon, inisip na si Peaches ay may iba pang mga tattoo sa kanyang mga binti at braso, kaya siya pinutol-putol ng kanyang pumatay. Sa loob ng maraming taon, kakaunti lang ang impormasyon tungkol sa kasong ito. Pero noong 2016 inanunsyo ng mga awtoridad na ang mga karagdagang buto na nakuha mula sa Jones Beach State Park noong 2011 ay kay Peaches pala. Dagdag pa rito, napansin nila na may natagpuan ding bangkay ng isang batang paslit noong 2011 sa kahabaan ng Ocean Parkway. Pinatunayan ng DNA na anak ni Peaches ang bata. Dahil sa lokasyon ng natagpuan ang mga labi, sinabi ng mga investigador na posibleng biktima ng Gilgo Beach Killer sina Peaches at ang kanyang anak. Sa wakas, noong Abril ng 2025, malaking pag-usad ang naganap sa kaso nang i-anunsyo ng Nassau County Police na si Peaches ay si Tanya Denise Jackson. Ipinanganak siya noong Oktubre 22, 1970 sa Alabama at naglingkod ng maikling panahon sa militar ng United States mula 1973 hanggang 1975. Tatiana Mary Dykes ang pangalan ng kanyang anak na babae. Ipinanganak siya noong Marso 17, 1975, kaya 2 taong gulang pa lang siya nang siya ay pumanaw. Nang mamatay sila, nakatira sina Tanya at Tatiana sa Brooklyn, New York City, at posibleng nagtatrabaho si Tanya sa opisina ng doktor. Hindi na i-report na nawawala ang mag-ina dahil hiwalay si Tanya sa pamilya niya. Natukoy ng mga investigador ang ama ni Tatiana at kasalukuyan siyang nakikipagtulungan sa kanila. Ayon sa awtoridad, posibleng walang kaugnayan ang pagpatay sa mag-ina sa mga kaso sa Gilgo Beach, pero hindi pa nila tuluyang inaalis ang posibilidad. Noong 2003 taon, matapos matagpuan ang katawan ni Tanya Jackson, natagpuan ulit ang bangkay ng isang babae na nakabalot sa mga supot ng basura sa masukal na Manorville, New York, noong Nobyembre 19. Ang lokasyong ito ay mga 45 milya ang layo mula sa Gilgo Beach. Katulad ng ibang biktima, dekadang hindi nakilala ang katawan sa kasong ito. At ang Jane Doe na ito ay tinawag na Manorville Jane Doe o Jane Doe bilang 6. 11 taon matapos makuha ang katawan, natagpuan ang ulo, kanang paa at mga kamay. Inabot pa ng 9 na taon bago siya nakilalang si Valerie Mack, 24 na taong gulang. Nang mawala siya, si Valerie ay sex worker at ina ng isang anak sa Philadelphia. Huling nakita ng pamilya si Valerie noong tagsibol o tag-init 2000 sa Port Republic, New Jersey, ngunit hindi siya na-report na nawawala. Ang ika-5 biktima ng Gilgo Beach Killer ay natagpuan noong Hulyo 26, 2003 nang muling matagpuan ang isa pang katawan ng isang batang babae sa Manaville, New York. Isang naglalakad ng aso ang aksidenteng nakakita ng mga labi sa plastik na sapin sa ibabaw ng mga kahoy sa dulo ng kalsada. Ang tattoo sa katawan ng babae na nagpapakita ng isang pakpak ay sinira, posibleng nang mamamatay upang hindi makilala ang bangkay. Gayunpaman, sapat pa rin ang pagkakakita sa tattoo kaya nagawa ng mga awtoridad na kunan ito ng litrato at ipakalat ang larawan na naging dahilan para makuha nila ang positibong pagkakakilanlan ng babae. Bilang si Jessica Taylor, 20 taong gulang na huling nakita sa Port Authority Bus Terminal sa pagitan ng ika-18 at ika-22 ng Hulyo. Kinumpirma ng DNA na ang bangkay ay kay Jessica. Nang mawala siya, sex worker si Jessica na nakatira sa Manhattan. Ayon sa ulat ng New York Times, ang tattoo ay orihinal na nagpapakita ng pusong may pakpak na may nakasulat sa loob na anghel ni Remy. Isang pulis ang nagsabing si Remy ay kakilala ni Jessica.
Ang mga sumunod na ulat ay nagsabing ito ay isang uri ng tatak at si Remy ang kanyang bugaw. Si Maureen Brainerd Barnes, 25 taong gulang ay huling nakita noong ika-9 ng Hulyo, 2007, kagaya ng iba pang biktima. Sex worker si Maureen. Noong araw ng kanyang pagkawala, sinabi niya sa kaibigan na pupunta siya sa outcall o makikipagkita sa kliyente sa motel sa Manhattan. Gayunpaman, hindi na nakauwi si Maureen pagkatapos noon at inireport siya ng kanyang kaibigan na nawawala makalipas ang 1 linggo nang hindi pa rin siya nakakarinig ng balita mula sa kanya. Ayon sa Cosmopolitan, ilang taon nang pasulpot-sulpot si Maureen sa industriya ng sex. Nagtrabaho siya bilang telemarketer sa araw pero hirap magbayad ng mga bayarin, pati mortgage. Kaya kamakailan napilitang bumalik sa sex work dahil walang ibang makuhang trabaho. Nag-advertise din siya ng serbisyo sa Craigslist at nabantaan na mapaalis sa tirahan noong nawala siya. Makalipas ang ilang sandali ng pagkawala niya, tinawagan ng nakablock na numero ang kaibigan ni Maureen na si Sarah Carnes. Pagkasagot niya, narinig niya ang boses ng di kilalang lalaki na nagsabing nakita niya. Nagtatrabaho sa bahay aliwan sa Queens ang batang inang may 2 anak. Tumanggi siyang sabihin ang lokasyon ng bahay aliwan at hindi rin sinabi kay Sarah kung sino siya. Iginiit niyang tumawag muli gamit ang makikilalang numero para makaresponde ang pulisya at nangako siyang ibibigay ang address pero hindi niya ito ginawa. Natagpuan ang labi ni Maureen 3 taon matapos, Disyembre 2010. Nakatali siya gamit ang 3 sinturong gawa sa balat at ang isa rito ay ginamit para itali ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Samantala, si Melissa Barthelemy, isang 24 anyos na orihinal na taga Erie County, New York, ay nawala noong Hulyo 12, 2009. Nang siya ay mawala, sex worker siya na nakatira sa Bronx. Tulad ni Maureen, nag-advertise din siya ng serbisyo sa Craigslist gamit ang alias na Chloe. Noong gabing nawala siya, alam na nakipagkita siya sa kliyente, nagdeposito ng $1. Siyam na raang sa bank account at sinubukang tawagan ang nobyo kahit hindi niya ito naabot. Inireport siyang nawawala 6 na araw matapos mag-alala ang kanyang ina na walang balita mula sa kanya. 1 linggo matapos i-report na nawawala si Melissa, nakatanggap ng tawag ang 15 anyos niyang kapatid na si Amanda mula sa kanyang mobile phone. Lagi akong tinutokso ng hindi kilalang lalaki sa nakakakilabot na tawag. Sa loob ng 5 linggo, ginulo ang pamilya ni Melissa sa ganitong paraan, kung saan tinatawag ng lalaki ang 24 anyos na si Melissa na isang pokpok. Noong Agosto 26, tinanong niya si Amanda, "Sa tingin mo ba makikita mo pa siyang muli?" Sabi niya, "Hindi mo na siya makikita, pinatay ko siya." Sabay baba ng telepono. Madalas niyang lantaran ikwento ang mga sexual na ginawa niya sa dalagang iyon at minsan ay sinabi pa, "Pinapanood ko ang kapatid mong mabulok." Ang ina ni Melissa na si Lynn ay inilarawan ang tumawag ng ganito. Mahinahon at kontrolado ang kanyang pagsasalita, kaya't mas tumindi ang bigat ng kanyang mga nakakatakot na mensahe. Sinimulan niyang paglaruan si Lynn at ngayon lang niya narinig ang boses ng mamamatay tao. Natunto ng pulisya ang ilang tawag na nagdala sa mobile phone ni Melissa sa Madison Square Garden, Midtown Manhattan at Massapequa sa Nassau County, Long Island. Hindi pa rin nila nalaman kung sino ang tumatawag. Ibinahagi ni Lynn sa media na noong nawala si Melissa, maraming tawag mula sa kanyang telepono patungong Manaville, lalo na sa lugar kung saan nakita ang iba pang biktima. Sa sumunod na taon, noong ika-6 ng Hunyo 2010, nawala si Megan Waterman, 22 taong gulang mula sa New York. Nananatili siya sa isang motel sa Hopog, mga 15 milya hilagang silangan ng Gilgo Beach. Noong panahong iyon, sex worker din si Megan na gumagamit ng Craigslist para mag-anunsyo at mag-ayos ng appointment sa kliyente. Pero hindi siya nagtatrabaho para sa sarili niya. Napansin ng mga autoridad na ang nobyo niya ay naaresto sa sex trafficking noong 2012, ngunit hindi siya tinitingnang suspek sa pagkawala niya. Noong Hunyo 5, sinabi ni Megan sa nobyo niya na lalabas siya at tatawag mamaya. Tulad ng maraming iba pang mga biktima, hindi na siya muling narinig pa. Iniulat ng pamilya niyang nawawala siya noong Hunyo 8, 2 araw matapos siyang hindi magparamdam sa 3 taong gulang niyang anak na iniwan sa kanilang pangangalaga. Ilang buwan ang lumipas. Noong ika-2 ng Setyembre, 2010 nawala si Amberlyn Costello na 27 taong gulang.
Nakatira siya noon sa West Babylon, New York at umalis siya ng kanilang bahay upang makipagkita sa isang estranghero na ilang beses siyang tinawagan, nag-aalok ng $2,500 kapalit ng kanyang serbisyo. Matagal na naghirap si Amber sa pagka-addict sa heroin at nagtrabaho bilang sex worker para matustusan ang bisyo niya. Sabi ng ilang nakakakilala sa kanya, ang lalaking nakita niya noon ay minsan nang napunta sa kanilang bahay. Inilarawan nila siya bilang isang malaking puting lalaki, mga 6'4" hanggang 6'6" ang taas at may malalaking oval na salamin. Sabi ng isa pang saksi, kamukha raw niya ang ogre. Ayon sa ulat, nagmamaneho rin siya noon ng unang henerasyon ng Chevrolet Avalanche. Samantala, sinabi ng pamilya ni Amber na naniniwala silang nasa isang rehab center ang 27 anyos noong siya ay nawala. Hindi nila agad inireport ang pagkawala niya dahil inisip nilang dulot lang ito ng bisyo niya sa droga. Sa pagitan ng pagkawala ni Melissa Barthelemy at Megan Waterman, may isa pang biktima na naging dahilan upang buksan ang mas malawak na investigasyon tungkol sa mga pagkamatay at pagkawala ng mga batang babaeng madaling mabiktima mula sa New York. Noong Mayo 1, 2010 si Shannon Gilbert, sex worker mula Jersey City, ay bumisita sa kliyenteng si Joseph Brewer sa bahay nito sa Oak Beach, Long Island, mga 7 milya mula sa Gilgo Beach. Kasama ni Shannon sa biyahe si Michael Pak na naghatid sa kanya roon noong madaling araw. Nilapitan si Pak ni Brewer na nagsabing ang dalagang kasama niya ay kumikilos ng hindi normal at ayaw umalis ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo palabas ng bahay si Shannon, takot na takot at sinubukang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Noong 4:51 ng umaga, tumawag siya sa lokal na pulis. Sinasabing may humahabol sa kanya at may isang hindi kilalang nilalang na tinutukoy niyang sila ang nagtangkang pumatay sa kanya. Sumunod si Pak kay Shannon at sinubukang ibalik siya sa sasakyan. Dahil sa matinding takot at kaba, tumakbo siya palayo at nawala sa dilim ng gabi. Sa huli, umuwi si Pak nang wala siya. Makalipas ang kaunting sandali, matapos iulat ng mga kapitbahay ang kaguluhan, dumating ang mga pulis sa bahay ni Brewer. Sa mga oras na iyon, wala na sina Shannon at Pak at hindi na hinanap ng mga pulis si Shannon, inakalang umuwi na siya kasama si Pak. Nalaman lang na nawawala si Shannon nang ipaalam ng nobyo sa pamilya niya na hindi pa siya umuuwi at doon lang siya nai-report na nawawala. Nagpunta ang pamilya sa Oak Beach na 100 at 40 milya ang layo mula sa kanilang tinitirhan upang subukang hanapin siya mismo. Pinilit din nila ang mga lokal na ahensya ng batas na imbestigahan ang kanyang pagkawala. Bagamat nagsagawa ng paghahanap ang pulisya, wala itong naging resulta. Hindi hanggang sa ikalawang paghahanap noong Disyembre 11, 2010 nang madiskubre ng Suffolk County Police Department ang bangkay ni Melissa Barthelemy. Sa masusing pagsuyod sa lugar, natuklasan din nila ang mga bangkay ni Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman at Amber Costello. Ang Gilgo Beach 4, gaya ng itinawag sa kanila kalaunan, ay natagpuan na magkakalayo ng humigit kumulang 150 metro sa isa't isa. Sa sumunod na taon, nagsagawa pa ng mas maraming investigasyon ang mga investigador sa lugar. Dahil dito, natagpuan din nila ang mga labi ni Jessica Taylor at Valerie Mack. Natagpuan din nila ang katawan ng isa pang posibleng biktima na tinawag nilang Asian Doe. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala si Asian Doe. Ang biktima ay inilalarawan bilang isang biologically na lalaki na may lahing Asyano, ngunit nakasuot ng pambabaeng damit na nagpapahiwatig na maaaring isa siyang trans woman. Namatay siya dahil sa blunt force trauma at pinaniniwalaang ang oras ng kanyang pagkamatay ay nasa pagitan ng 2001 at 2006. Pinaniniwalaan ng mga awtoridad na sex worker si Asian Doe na pinatay matapos madiskubring hindi siya cisgender na babae. Pero kakaunti lang ang mga lead sa kasong ito mula noon. 100 metro mula sa katawan ni Valerie Mack, natagpuan ng investigador ang katawan ni Tatiana Murray Dykes at ang ulo ni Karen Vergata. Si Shannon Gilbert, samantala, ay nananatiling nawawala ng 19 na buwan. Natagpuan siya sa wakas noong Disyembre 13, 2011. Unang natagpuan ng mga awtoridad ang isang pares ng maong at sapatos. Pagkatapos ay isang pitaka na naglalaman ng identification ni Shannon.
Nakuha ang mga gamit na ito sa isang mabasang lugar sa Oak Beach. Natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang 1 linggo. 1/4 na milya ang layo na katihaya. Maraming usapan tungkol sa dahilan ng pagkamatay ni Shannon. Idineklara ng mga medical examiner ng Suffolk County na aksidente ang kanyang pagkamatay. At ayon sa pulisya, siya ay nalunod sa latian matapos maligaw dahil sa panik mula sa droga. Naniniwala ang pamilya ni Shannon na siya ay pinatay dahil natagpuan ang kanyang mga damit na malayo sa katawan niya. Nagbigay opinyon ang forensic pathologist matapos suriin ang mga labi niya at napansing may pinsala sa hyoid bone. Ipinapakita nitong posibleng nasakal siya hanggang mamatay. Dagdag niya, kakaiba raw na natagpuan siyang nakatihaya dahil hindi ito karaniwan sa mga biktima ng pagkalunod. Ayon sa opisyal na ulat ng otopsya, hindi matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Matagal nang mabagal ang pag-usad ng kaso ng mga pagpatay at biktima sa Gilgo Beach. Pero noong 2020 nagkaroon ng ilang maliliit na pag-unlad. Ang una rito ay noong 16 ng Enero. Naglabas ang Suffolk County Police ng litrato ng sinturong natagpuan malapit sa Ocean Parkway, Gilgo Beach. Mayroon itong mga letrang HM o WH depende sa pagkakabaliktad ng sinturon na nakaukit sa itim na balat. Ayon sa mga investigador, nahawakan ng salarin ang sinturon at hindi ito pag-aari ng mga biktima. Bagamat may inilabas na larawan, kaunti lang ang impormasyong ibinahagi dahil nais ng mga awtoridad itago ang detalye ng kahalagahan nito sa kaso. Sa panahong ito, naglunsad din sila ng isang website na magbibigay daan sa kanila na magbahagi ng impormasyon sa publiko at pahintulutan ang publiko na magsumite ng mga kapaki-pakinabang na tip. Hindi na available ang website. Sa parehong taon, positibong nakilala si Jane Doe No. 6 bilang si Valerie Mack. At iniutos ng Korte Suprema ng Estado ng New York na ilabas ng pulisya ang recording ng siyam na isang call ni Shannon Gilbert. Kahit na hiniling ng mga investigador na manatili itong pribado sa loob pa ng 10 taon. Inilabas ito noong 2022. Noong 2023, nakilala si Jane Doe No. 7 bilang si Karen Vergata. Bago pa man makilala si Rex Hoyerman, isa lang ang pampublikong nakilalang taong interesado, isang mamamatay na tinawag na John Bitrolf. Ang taga-usig ng Suffolk County noong panahong iyon ay nagsabi noong Setyembre 2017 na si Bitrolf na nahatulan sa pagpatay ng 2 sex worker ay isang suspect sa pagkamatay ni Sandra Costilla, ang unang biktima ng Gilgo Beach Killer na pinatay noong 1973. Kaunti lang ang dokumentadong impormasyon tungkol kay Bitrolf sa online. Nahantulan siya noong 2017 sa pagpatay ng 2 sex worker na naganap noong 1973 at 1974. Natagpo ang patay si Rita Tangredi sa Suffolk County, New York noong Nobyembre 2, 1973 habang ang mga labi ni Colleen McNamee ay natagpuan sa Suffolk County noong Enero 30, 1974. Binugbog, sinakal hanggang mamatay at iniwang hubad sa gubat malapit sa William Floyd Parkway si Colleen. Naaresto si Bitrolf noong 2014 matapos matagpuan ang kanyang DNA sa parehong mga bangkay at siya ay hinatulan ng 50 taon sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Clinton Correctional Facility sa New York. Simula nang mahatulan siya, ilang miyembro ng batas at kaugnay na ahensya ang naghinala kay Bitrolf bilang Gilgo Beach Killer. Nakatira siya sa Manaville noong ilang pagpatay at 3 milya lang ang layo ng bahay niya mula sa lugar ng mga bangkay nina Jessica Taylor at Valerie Mack. Nakakatuwang isipin, ang anak ni Rita Tangredi ay matalik na kaibigan ni Melissa Barthelemy na isa pang posibleng koneksyon. Gayunpaman, hanggang 2020 natanggal na si Bitrolf bilang suspek sa kaso ng Gilgo Beach Killer. Sa loob ng 30 taon, nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan ng Gilgo Beach Killer. Noong dekada 2020, tila kakaunti lang ang nangyayari sa kaso. Sa likod ng mga eksena, abala ang mga investigador sa pag-aayos ng detalye bago gawin ang matagal nang hinihintay na anunsyo.
May isang suspect na nakakulong at siya ay kinasuhan ng pagpatay sa 3 sa mga biktima ng Gilgo Beach, sina Melissa Bartholomew, Megan Waterman at Amber Costello. Ipinunturin na siya ang pangunahing suspect sa pagpatay kay Maureen Brainard Barnes. Ang suspect ay si Rex Heumann, 59 na taong gulang na inaresto sa labas ng kanyang opisina sa Manhattan noong Hulyo 13, 2023. Si Heumann ay isang may asawang ama ng 2 anak na ipinanganak at lumaki sa Long Island at nagtatrabaho sa Manhattan mula pa noong 1987. Nang siya'y maaresto, presidente siya ng RH Consultants and Associates, isang kumpanyang arkitektura. Nagtatrabaho rin sa kumpanya ang kanyang adult na anak na babae. Matagal bago napansin ng pulisya si Heumann dahil noong 2022 lang siya nakilalang suspect. Matapos maglista ng mga investigador ng mga may-ari ng unang henerasyong Chevrolet Avalanche noong 2010 nang nawala si Amber Costello. Napansin nilang si Heumann, bukod sa pagmamay-ari ng sasakyan, ay tugma rin sa paglalarawan ng mga ka-housemate ni Amber bilang isang matangkad at malaking lalaki na parang ogre. Naiugnay rin ng mga autoridad ang maraming burner phone sa kanya at sa mga lugar na nawalan ng ilang biktima. At natuklasan na ang mga internet search niya ay madalas tungkol sa sadistikong materyales, child pornography, mga larawan ng mga biktima at ng kanilang mga kamag-anak. May online account si Heumann gamit ang peking pangalan para sa ilegal na gawain, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa sex worker. Naghahanap din siya ng ibang parirala tulad ng bakit hindi matunto ng mga autoridad ang mga tawag ng Long Island serial killer. Bakit hindi pa nahuhuli ang Long Island serial killer? Maaaring maging susi ang bagong teknolohiya ng telepono sa kaso ng pagnanakaw. Napansin ng mga autoridad na nasa Manhattan ang mga opisina ni Heumann kung saan ginawa ang ilan sa mga mapanukso o nananakot na tawag sa mga kakilala ng biktima. Daan-daang elektronikong kagamitan at halos 300 baril ang nakumpiska mula sa bahay ni Heumann matapos ang search warrant. At isang detalyadong plano ng mga krimen ang natagpuan sa kanyang PC. Isa pang dokumento na may detalyadong kategorya gaya ng problema, kagamitan, at mga paghahanda bago at pagkatapos ng insidente ay na-recover din. Ang dokumento ay tumukoy sa DNA, marka ng gulong at mga bakas ng dugo at binigyang diin ang mga aral mula sa mga nakaraang pagpatay at mga paraan ng pagpatay na kanyang sinaliksik. Ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat ay, siyempre, ang DNA na nakuha mula sa ilang mga biktima. Halimbawa, sa isa sa mga sinturon na ginamit upang gapusin si Maureen Brainard Barnes, mayroong DNA na natuklasang tumutugma sa asawa ni Heumann. Kinasuhan siya ng pagpatay kay Maureen noong Enero ng 2020. Noong Disyembre ng parehong taon, kinasuhan din siya sa pagpatay kay Sandra Costilla noong 1973 matapos matuklasan na tumugma kay Heumann ang DNA mula sa mga buhok sa katawan nito. Natagpuan din ang kanyang buhok sa sako ng burlap na tumakip sa bangkay ni Megan Waterman. Nahanap din ang buhok ng asawa niya sa 2 pang biktima, pero kilala na wala siya sa estado noong panahong iyon. Noong panahon ng pagpatay kay Melissa Bartholomew, nasa Iceland siya, habang noong nawala si Megan Waterman, nasa Maryland siya. Nasa New Jersey siya nang mawala si Amber Costello. Ayon sa mga piskal, nailipat kay Heumann ang buhok ng kanyang asawa dahil magkasama silang nakatira. Nakatira si Heumann sa Massapequa Park, mga 20 minuto lang mula sa Gilgo Beach noong siya ay inaresto. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, siya ay isang tahimik na tao at ang kanyang pamilya ay hindi nag-iwan ng anumang bakas sa kanilang komunidad. Isa ang nagsabi, "Sa totoo lang, hindi kami nagkaroon ng anumang ugnayan sa kanya sa loob ng 22 taon naming nakatira rito at hindi man lang kami nagpalitan ng kahit 2 salita." Ayon kay Barry Oslander, sinabi niya sa Independent, bihira ang mga taong kumakatok sa kanyang pintuan. Tuwing Halloween, sinasabihan ang mga bata na lumayo sa kanya. Hindi siya mabait na tao. Dagdag pa niya, ang bahay ng pamilya Heumann ay sira-sira at laging madilim. Ito rin ang parehong bahay kung saan siya lumaki. Ibig sabihin, sa iisang lugar lang siya nanirahan buong buhay niya. Si Maureen Holpit, 59 na nag-aral sa Byrne High School kay Heumann, ay naalala siyang mahiyain at nag-iiwan ng love letters sa locker niya. Naalala niya ang maganda at magalang nilang pag-uusap at sabi niya,
Palagi akong mabait at magiliw sa kanya. Madalas siyang binibiro at kadalasan ay tinatawag ng iba na medyo nerdy. Tahimik siya at mahinhin ang ugali. Kaya naging mabait ako at sinasabi ko, "Uy Rex, kumusta ka?" Sinabi niya na hindi pinipirmahan ang mga love note na natatanggap niya, pero minsan nahuli niya si Rex na naglalagay ng isa sa kanyang locker. Hindi naman naging sila ni Rex, malinaw niyang ipinakita na hindi siya interesado. Nagulat ang pamilya ni Hoyman sa balita ng pagkakaaresto niya. Nakilala ni Asa Ellerup si Hoyman noong 18 anyos pa lang siya. Naalala niyang agad siyang nabighani at umibig sa lalaki. Nagpatuloy silang mag-usap kahit ikinasal si Asa sa iba at nagkaanak ng lalaki. Tinulungan siyang bayaran ni Hoyman ang abogado sa diborsyo matapos mabigo ang kasal at pinakasalan niya ito noong Abril 1996. Nagkaanak silang si Victoria at namuhay bilang pamilyang apat sa Massapequa Park. Naalala ni Victoria na parang bukas na aklat ang kanyang ama. Sinabi niya na minsan nagagalit ang kanyang ama at nagahagis ng plato sa lababo. Pero hindi niya maisip na kayang itago ng ama niya ang malaking lihim ng matagal. Dagdag pa niya. Napansin niya rin na hindi niya lagi alam kung nasaan ang ama niya. Hindi siya nakadalo sa hindi bababa sa 2 bakasyon ng pamilya. Isa noong 2007 at isa pa noong 2009 na naganap sa panahon ng dalawa sa mga pagpatay sa Gilgo Beach. Noong mga nakaraang taon, hindi sigurado si Victoria sa iniisip niya tungkol sa mga kasong pagpatay. Siyempre, nais niyang maniwalang inosente ang lalaking nagpalaki sa kanya, lalo na dahil sa karahasan ng mga krimen. Sinabi niya sa mga producer ng The Gilgo Beach Killer House of Secrets na naniniwala na siya ngayon na posibleng ang kanyang ama ang Gilgo Beach Killer. Matapos niyang malaman ang detalye ng kaso, si Asa Ellerup ay patuloy na nahihirapan tanggapin ang posibilidad na may kasalanan si Hoyman. Tinawag niya itong bayani at binanggit na nagkakilala sila matapos siyang ma-rape ng kaklase at subukang magpakamatay. Sinabi niya na palagi siyang nandyan para sa kanya. Hindi siya iniwan kahit noong nagkasakit siya at sumailalim sa double mastectomy nitong mga nakaraang taon. Bagamat naghiwalay sila at na-finalize ang kanilang kasunduan noong 2025, ayon kay Ellerup, ginawa niya iyon para sa pinansyal na dahilan at proteksyon ng ari-arian ng pamilya. At patuloy pa rin niyang tinutukoy si Hoyman bilang kanyang asawa. Kamakailan, sinimulan na niya ang paglipat sa South Carolina at balak dumalo sa paglilitis sa New York. Sinabi niya sa media na hihintayin muna niya ang lahat ng ebidensya bago magkonklusyon at tinanong, "Gusto mong malaman ang nararamdaman ko?" Pumipili sila at gumagawa ng mga palagay para sa sarili nilang kwento. Matagal ko nang kilala si Rex mula 18 anyos ako at alam ko kung ano talaga ang gamit ng kwartong sinasabing dito raw pinatay ni Hoyman ang ilan sa kanyang mga biktima sa paratang ng mga piskal. Si Hoyerman ay kinasuhan na rin ng pagpatay kina Valerie Mack at Jessica Taylor. Bukod pa sa mga naunang kaso ng pagpatay kina Sandra Costier, Orrin Brainard Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman at Amber Costello. Nagdeklara siyang walang sala sa lahat ng kaso at patuloy na iginigiit ang pagiging inosente. Noong Abril 2020 ang kaso ni Hoyman ay nasa pre-trial stage pa rin at sinusubukan ng kanyang mga abogado na mapawalang bisa ang mahahalagang ebidensyang DNA. Ang ebidensyang DNA, karamihan buhok mula sa mga biktima, ay inuugnay sa ama ng 2 anak. Gamit ang nuclear DNA testing na hindi pa kailanman nagamit sa isang korte sa New York, iniulat ng Columbia Broadcasting System News na sa pamamaraang ito, kahit luma at mababang kalidad na hibla ng buhok, ay maaaring maitugma sa suspek kapag libu-libong bahagi ng DNA ang nagkatugma. Gamit ang pagsusuring ito, natutukoy ang mga labi at naiiwasan ang sakit. Ngunit iginiit ng mga abogado ni Hoyman na ito ay labis na may depekto at di maaasahan. Hiniling din nila na hatiin ang kaso sa ilang paglilitis. Pinayagan ng hukom ang pagdinig para talakayin ang 2 posibilidad, ngunit wala pang resulta sa oras ng pagsulat ng script na ito. Patuloy na iniimbestigahan ng mga awtoridad si Hoyman para malaman kung may iba pa siyang biktima. Habang naghihintay ng paglilitis, nagsisilbi ng sentensya si Hoyman sa Riverhead Correctional Facility sa Suffolk County, New York.
Karamihan sa oras niya ay ginugugol niya sa pagkakahiwalay mula sa pangkalahatang populasyon. Dahil sa uri ng mga paratang laban sa kanya, hindi pa natatakda ang petsa ng kanyang paglilitis.